Mary Mon, I mean, apart from magkaka-plenary ba? magkaka-plenary ba, number one, and yung defense team ni Vice President Sara Duterte, dumating din dyan. Para mag-submit. Para mag-submit. Kanina lang, around 5 to 10 minutes ago, si Attorney Michael Powa, dumating na siya. And we're also anticipating na pagkatapos ng filing nila ng answers dito sa Office of the Secretariat, magkakaroon din ng short press con with VP Sara's team tungkol dito. And actually, ito ngayon, kaya ako kanina pa sumisilip-silip kasi ito yung butas, kung di ko alam kung masisilip ninyo, wala pa akong mahagilap na mga senador sa session hall. We're anticipating din na dapat 5 o'clock in the afternoon magsisimula na. Ito ulit. Teka, pakita ko ulit. Supposedly 5 in the afternoon magsisimula na yung session. Pero ngayon wala pa tayong nakakagilap na senador whatsoever. Pero one thing's clear, okay, kung ma-checklist tayo for this day, check na rin itong tungkol kay Senator Estrada, plus itong pagpa-file ng answers on the defense from sa impeachment trial. Ang bibilangin naman natin is yung 5 non-extendable period days para naman sa House prosecutors na mag-file ng kanilang reply. And so far, ang tinitignan natin yung pre-trial proper ng impeachment, it will take place between June 18 to June 30. So sa huli kasi nating schedule or calendar na nakita, July 6 pa rin yung start ng impeachment trial. Though ang nasabi ng office ni SP Cayetano, yung huling nakita natin na calendar, i-hold down muna. Kaya baka magkaroon ng changes sa calendario or timeline ng impeachment. June 18 to June 30? So mas maaga? Yes, June 9, notice of pre-trial, notice setting. Ito, again, to disclaim, ito yung sinasabing i-hold, pero nakuha na natin ito kaninang umaga. Pero after a few minutes, sinabi i-hold daw muna. Pero yung nakalagay kasi sa huli natin nakita, June 9, notice of pre-trial, notice setting pre-trial conference on June 18, and directing the parties to file their pre-trial briefs on June 15. June 18 to 25, pre-trial conference, issuance of pre-trial order, and then June 26 to 30, period to file commitment on pre-trial order. And then July 6, the following week, impeachment trial begins. But then again, sabi sa atin so far ng office ni SP, hold daw muna, kaya baka magka-changes pa. So pre-trial pa lang ang June 18 to 25. So more or less Yes. same timeline as what we saw weeks ago, which is they're targeting July 6 for the actual start. By the way, sabihin ko lang that these are live pictures from the Senate that we're showing of Attorney Michael Powa, the defense counsel of Vice President Sara Duterte. Mary Mon, wala bang reaction si SP Cayetano dun sa statement ni Coco Pimentel na mag-resign ka to save the Senate? Nako, Ami, yung pagkakataon na nakita natin si SP, natong sinamahan niya si Senator Jinggoy sa briefing. And then after nun, sinamahan niya na itong si Sen Estrada papuntang Camp Rame. So, we're yet to get new reactions from the SP. Normally, medyo madaling madali siyang mag-react sa ganyan, di ba? Usually, Ngayon, nag-FB wala. live din. So, Yeah. so it's 10 minutes to go before 5, and at this point, we still don't know if No there will wonder. be plenary. Wala ka nakikita dyan? Yeah. Pakatry natin ulit sumilip dito sa butas. Pero ako so far, wala pa akong nakahagilap Kahit isa, wala. na senador. Wala pang nakikita pa lang natin yung mga clerk from the secretariat. Pero usually rin kasi kapag magsa-start ng session, naridinig natin may tumutunog na dito. Yeah. Pero so since we have 10 minutes to go pa, pwedeng during those times pa, yung mga huling minuto or seconds till the beginning of the session, dun pala magdadatingin itong mga senador. Pag hindi dumating, walang session ngayong araw. Well, walang session. Aabot pa ba yan ng by 6 o'clock kaya o by 7? Pwede pa ba nilang umpisan yan? Late na? Well, ang nakita naman na, ang naobserbahan kasi natin dito sa session, kung sakaling mapag-desisyonan na magkakaroon ng wantosawa sila, it will happen. Yeah. Pero depende pa rin siya sa presiding officer, and ang hinihintay din natin kung may quorum din na mabubuo. Kasi tulad last time, nag-walk out ang minority, so yung motion ni Senator Marcoleta, hindi rin siya mapagbobotohan, and nag-motion to adjourn si Minority Leader Senator Tito Soto. Kaya yung dynamics ng mga senador, that we'll see kapag nag-start na yung session, if the session will actually begin anytime soon.
Kasi ngayon, Pero nasa agenda yon, ano? Yung motion ni Marcoleta. Nasa agenda Supposedly. yon, di ba? Supposedly, Ami, kasi nung ni-raise siya nung Tuesday last week, yun nga yung naging point of contention na nililinaw nga ni SP Cayetano. Ang gusto niya lang na magkaroon ng division of the House is para malaman kung pwede na raw bang pagpasyahan sa plenaryo, but Yeah. not the amendment to the rules itself pa raw. Pero yung naging sinasabi dito, kung sakali nga, since bagong motion, mako-consider, sabi ng minority itong motion ni Senator Marcoleta, kailangan ng 1 day na notice para maisalang din siya sa plenaryo. So since Tuesday, Wednesday last week, holiday siya. Thursday, walang session. Friday, walang office. Ngayong araw siya expected na tatalakayin. And ang sabi naman over the weekend ni Senator Erwin and Senator Rizon Teveros, the senators from the minority will be blocking this as much as possible. Pero ang nasabi naman ni Minority Leader Soto, kung hindi talaga mahaharang sa plenaryo, may chance ang magdulog sa Supreme Court regarding this one. yeah. Pero any vote taken today, assuming there is one, any vote taken today will probably be dominated by the minority. Kasi you have 2 majority members who are not there. They're in Campo Crame. Yes. Of course, you're talking about Jinggoy and Alan Peters, sinaman si Jinggoy. So, in all likelihood, you'll have 10 Si Bato majority pa, wala. members. 9. 10. Yeah, ito, 10. and ito yung parang nagiging deadlock kung sakali man na. If we're counting the numbers, that's 11 minority senators versus 11 majority senators kung imimenos natin si Senator Bato and Senator Estrada. So, motions, pending yung mga bagay na kailangan na i-put to a vote, hindi ito rolyo. Unless, again, mabubuo ko nila yung majority pero kinakailangan or at least 13 senators. wala rin si SP so he cannot vote. Yes. Yeah. Wala rin si SP. Pwera na lang siguro kung babalik si SP dito anytime soon. Yeah, that's the other thing. Marymon, nakikita mo na ba si Cheese dyan? Ano, madalas na siyang absent eh. Absent. Kung hindi siya absent nung walkout, baka iba yung resulta nun. Wala, Ronald. Nung weeks ago, sa lahat ng pagsilip natin sa session hall, yung pinakahuli natin siyang nakita was yung convening ng Senate as impeachment court. Pero the following session days, hindi na natin nahagilap si Senator Cheese. Puwera na lamang, I'll go back sa info na nakuha ko. Pero parang may isang araw yata na session na sumaglit lang si Senator Cheese pero umalis din. Pero for today, hindi pa natin nahagilap si Senator Escudero. Dahil ngayon kasi na very tight yung botohan, no? Tie. No, practically. Yung isa lang yung mawala sa either minority or majority can be very decisive. At sa ngayon, ang laging absent ay si Cheese. Who is right now technically still with the majority. With the majority. So kung absent siya, tapos si Alan Peter hindi pumabalik, 9 sila. Kaya Nuebe. nga, kaya Yun, nga, mga kung ano yun, na mga kung. Ganun na yung numbers eh. Di ba? Pero ang nasabi ni Senator Risa nung huli, I mean, wala pang sinasabi yung minority bloc na mga pangalan ng possible na lumipat. Ang isang natimbrehan lang natin si Senator Estrada na sinabing, maraming beses na raw siyang inoferan nga na talikuran yung independent majority bloc. Pero wala pang nagko-confirm sa minority senators kung sino na nga ba yung kinakausap nila or tinatapik para umanib sa minority. They will never confirm. And they will never say until makatalo na. No? Oo. Hindi yun. Wala namang aamin dyan. Walang aamin dyan. At kahit may pangalanan si Senator Jinggoy, madali naman i-deny din yun. Kasi pwede nga na. Yes. Hindi natin alam. Sa baba ng trust ngayon dyan sa Senado. Hindi na natin malaman kung sino nagsasabi ng totoo. We also know that the minority had been planning a caucus on the weekend. Well, if not a caucus, pag-usapan, kinonfirm sa atin yan nila Senator Lacson. It's just not clear if they reached a good outcome for them. Well, from our end so far dito sa Senate, wala pa tayong ibang nakakausap nor wala pang ibang info. Pero the last that we got tungkol sa talks on coup d'etat is yung back-end channel. Ang nagsabi dito sa Senator Mig Zubiri, ongoing pa rin naman daw yon in hopes of forming a coalition that is supposedly supporting Senator Sherwin Gatchalian for the Senate leadership. Ito yung tinatawag nila na gusto kasi nila ng fresh start or restart. Kaya kung mapapansin natin, si Senator Sherwin ang binabak nila, hindi si former SP Soto,
yung intermediary from the camp of Senator, former SP Escudero, hindi rin daw yung pinalaki ng majority. And ang sinasabi kasi ng minority senators, iba na rin daw yung naging epekto sa imahe ng Senado, etong mga nangyari sa mga lumipas na linggo. Kaya gusto talaga nilang magkaroon na ng fresh start, ika nga, but then again, it boils down pa rin sa numbers. Correct. Apat Okay. lang naman ang apat lang naman ang possible eh. Cheese, Loren, at 2 Bilyars. Doon lang iikot kung sakaling may tatalon. But Migs has already ruled out Lauren. Tinanong na daw nila. He himself said it in a speech before in Bukidnon. And Tsaka ayaw din. Ayaw din ni Tito Soto tsaka ni Ping. so we cross out Lauren. That leaves Chiz and the Villar siblings. Okay, we have to go on a quick break. Thank you so much for your reporting. Mary Mon Reyes live from the Senate. We'll get back to you once plenary kicks off.